Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nagkakagulo na po ang mga nagsampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil gumalaw na po ang ombudsman at pinasasagot po si Vice President Sara Duterte tungkol dun sa report na ipinasa po ng committee ni Congressman Chua, yung Public Accountability and Good Governance. So, di ba, nagkaroon po ng hearing na ganyan at nagbigay sila ng recommendations sa ombudsman para imbestigahan po yung Vice President Sara Duterte. Pero nagkakagulo nga po sila dahil may iba-iba silang opinion tungkol yan. Kumbaga, nagbibida-bida po yung mga congressman, yung mga papasok na congressman, basta yung mga nagsampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil meron silang nakikitang kumbaga ito yung magiging magpapahina dun sa impeachment na sinampa nila kapag naglabas ng recommendation ng ombudsman. So ito, panoorin natin itong balitan to na sila mismo nagkakagulo tungkol sa ginawang hakbang po ng ombudsman. Welcome kay Manila 3rd District Representative Joel Chua ang desisyon ng Office of the Ombudsman na bigyang direktiba ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte at iba pang respondents na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Ayon kay Congressman Chua na chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang nagrekomendang sampahan ng kasong kriminal, sibil at So malinaw po, siya po yung nagsampa ng kasuhan po ng kriminal at administratibo sa ombudsman si Vice President Sara Duterte. So ina-admit niya na siya mismo yung nagsampa ng reklamo para sa ombudsman. sibil at administratibo si VP Sara. Malinaw ang mensahe ng agarang aksyon ng ombudsman. Nakakita ito ng ebidensya para makapagsagawa ng pangunang investigasyon dahil sa committee report. So yun po malinaw po si Congressman Chua ang nag-file ng kaso laban kay Vice President sa ombudsman. Pero ang nakakapagtaka, bakit yung nasa Kongreso, parang dinideny nila na sila yung nag-file at sila yung magiging tatayong complainant para sa kasong administratibo or criminal doon sa ombudsman. So ito panoorin po natin. Nilinaw ng Kamara na hindi sila complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte na pinaiimbestigahan na sa ombudsman. Kaugnayan ng confidential funds ng bise. Nakatutok si Jonathan Andal. Batay sa dokumentong eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, ang House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability ang complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. So yun po malinaw inulit po, ibang network po yung nagsabi. Ang Committee on Public Accountability and Good Governance ang tumatayong complainant doon sa isinampang kaso nila sa ombudsman. So napakalinaw po yan. So yung sinabi ni Congressman Chua, pinatotohanan po nitong committee report na to na ipinasa sa ombudsman. Sara Duterte at ilan niyang opisyal noon sa Department of Education at Office of the Vice President. Pero paglilinaw ng Kamara, hindi sila naghain ng reklamo. Nagpasa lang anila sila ng committee report na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso. The action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag si Ombudsman Samuel Martires na magre-retiro na sa July 27. May 10 araw ang bise para sagutin ang reklamong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Ang hindi pagsumite ng tugon ay ituturing na waiver para ituloy ang preliminary investigation sa reklamo. Sabi ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang utos ng Ombudsman. Nahaharap sila sa mga reklamong plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution. So, yun po tinatanggi po ng spokesperson ng Kongreso na sila daw yung complainant doon sa isinampang kaso sa ombudsman. Kahit na ina-admit na ni Congressman Chua, sino ba si Congressman Chua? Parte po siya ng Kongreso na spokesperson po nitong ni Abante, na anak ni Congressman Abante. So, dito pala makikita nyo, hindi sila nagkakaintindihan, wala silang communication
kung ano ba yung nangyayari, nagkokontrahan sila. Ngayon, siguro dahil nga nagbibida-bida pareho, dahil nga itong si Chua, kauupo lang bagong congressman, kailangan magpalakas, magpakilala para sa 2028 dahil mahihirapan na siya sigurado dahil kung mauupong presidente si Vice President Sara Duterte, siyempre mangangampanya yan itong 2020, papuntang 2028. So malamang banatan o dito ni Vice President Sara Duterte. Kaya medyo didistansya ng kaunti. So ngayon, dahil nga doon sa nagsampa nga ng, kumbaga, gumawa na ng report itong ombudsman, medyo duda na ngayon dito si Laila de Lima dahil daw sa timing daw ng paglalabas ng yung pagbigay ng recommendation itong si ombudsman. So parang talagang hindi nag-uusap-usap itong si Laila de Lima dahil uupong congresswoman ngayon to dahil sa party list. Hindi siya makalusot sa Senado na. So tumakbo siya sa Kongreso para sa party list. So yun nga, nakalason. So uupo siyang congressman. Ngayon, hindi sila nag-uusap-usap nitong mga to. Dahil dito parang hindi siya, kumbaga bakit daw nakikialam yung ombudsman doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung unang-una, Kongreso po yung nagsampa ng kaso. So hindi naman gagalaw ang ombudsman kung walang nagpasa ng complaint papunta sa opisina nila. So natural, once na may nagpasa sa kanila ng ganyang report, kailangan nilang umaksyon. Kasi kung hindi sila gagawa ng report tungkol dyan, sila naman yung madadali dahil sa saligang batas natin. Meron silang, kumbaga yun yung pinakatrabaho nila na imbestigahan yung mga government official na naharap sa mga ganyang kaso. Kaya kumilos lang itong ombudsman. Pero ito yung naging reaksyon ni Laila de Lima sa sinasabi niya pangingialam daw ng ombudsman. Question ni Congresswoman-elect Leila De Lima ang tila panghihimasok daw ng ombudsman sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang pinagkokomento ng ombudsman si VP Sara sa umano'y anomalya sa paggamit ng kanyang pondo. Pero ang giit ni Leila De Lima, hindi na dapat makisawsaw ang ombudsman dahil nag-convene naman na bilang impeachment court ang Senado para matalakay ito. Pangamba kasi ni De Lima, posibleng magamit na depensa ng bise kung sakaling sabihin ng ombudsman na walang probable cause ang impeachment offense na inihain laban sa kanya. Sigurado gagamitin yan ng defense para lalong yung madelay na naman dahil nga So yun, ginamit niya yung delay, 'di ba? Imbis na gamitin niya yung salitang kaya malamang daw gamitin nga daw ni Vice President Sara Duterte kung sakasakaling i-dismiss ng ombudsman yung kaso, gagamitin talaga yan ng Vice President para pahinain lalo. Mahina na nga yung kasong isinumpa nila sa impeachment, lalo pang hihina dahil kung maglalabas nga ng acquittal o i-dismiss ng ombudsman yung kaso, plus yung sinabi ng COA na wala namang nilustay na pera ang Vice President, so yung chance nila mas lalong lumiliit na mapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Alam naman natin pagdating pa sa Senado, numbers game yan. Kahit anong mangyari dyan sa hearing na yan, kung makakuha naman ng 9 na boto si Vice President Sara Duterte para i-acquit siya sa impeach, di ba? So baliwala din. So yung sinasabi dito ni De Lima na delay, so tactic lang nila yan dahil alam nila hihina yung kaso nila kapag dinismiss ng ombudsman yung kaso. dahil nga mag-move sila, either sila mag-move to dismiss o kung sino na naman sa mga senators, judges na nakita naman natin na umaasta sila bilang defense counsel. Yan nga po ang tinig ni Mamamayang Liberal Party. So yun po, dahil dyan sa mga pinagsasabi nila, nagsalita na po yung ombudsman regarding dyan sa issue kung bakit naglabas sila ng recommendation na sampahan po or pasagutin yung Vice President para sa mga sinabit na reklamo ng committee ni Representative Chua. So dapat itong si De Lima tsaka si Chua, yung mga congressman ngayon, mag-usap-usap. Kasi sila mismo parang nagkokontrahan
sa mga ginagawa ng mga kasama nilang mga nagsampa ng impeachment. Yung una, ina-admit ni Congressman Chua na siya nga yung nagsampa ng reklamo sa ombudsman, tapos itinanggi naman ng spokesperson ng mga congressman yung pagiging complainant daw nila. Tapos kini-question naman ni De Lima yung ginawang response ng ombudsman, samantala nagsampa ng reklamo si Congressman Chua. So ito, nagsalita na po yung ombudsman regarding dyan sa sinasabi ng spokesperson na hindi daw sila yung complainant. So ito yung magiging panabla ngayon para kay De Lima. Kinuwestiyon ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sila binigyan ng Kamara ng kopya ng committee report kung hindi pala ang mga ito ang magiging complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan sa investigasyon ng Kamara sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ayon kay Martires, itinuturing nilang ang committee report tulad ng iba pang ibinigay dati ng Senado at Kamara. Posibleng nalito at naguluhan lang daw si House spokesperson Princess Abante. Hindi po naguluhan itong spokesperson ng kongresista. Parang parang si Manang Claire to, lagi naka-defensive mode. Hindi pa niya nakakausap yung mga kasama niyang congressman diyan, pumuputak kagad siya. Kumbaga wala pa siyang research na ginagawa. Meron na kagad siyang conclusion sa sarili niya na hindi niya man lang ini-inform yung mga kasama niya. Kasi nga gusto nila magbida-bida pare-parehas para katapan, di ba, makilala sila agad-agad. So ito nga, sabi nga ng ombudsman, kinukonsider nilang complainant yung mga nagbigay ng report dahil sabi nga niya rito, aanin naman niya yung report, babasahin lang ba niya kung nagbigay ng committee report yung mga congressman. Siyempre, once na nagpasa ng report yan at may recommendation doon, siyempre, tatayong complainant yung mga kongresista. Princess Abante na nagsabing hindi sila nag-file sa ombudsman ng criminal at administrative complaint laban sa vice-presidente. Ay kay Martires, mismo ang Secretary General ng Kamara ang nag-endorse sa ombudsman ng committee report mula sa Committee on Good Government and Public Accountability. Tuloy daw ang investigasyon nila at bibigyan daw nila ang Kamara ng sapat na oras para isumite ang pledge nito, oras na magkontrasalaysay ang vice at iba pang respondents. Kung hindi raw makikipagtulungan ng komite ng Kamara, mapipilitan daw ang ombudsman na i-cite in contempt sila. Pinuri naman ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua ang anyay mabilis ang aksyon ng ombudsman para simulan ang preliminary investigation. Anya, unusual at significant na nilaktawan ng ombudsman ang karaniwang fact-finding phase. Nakita raw agad ng ombudsman ang kalakasan ng kanilang committee report kahit wala pa silang ebidensyang ipinapasa. Dahil naging complaint na ito, handa raw silang gampanan ang papel nila bilang complainant. Pero anya, walang formal complaint na ginawa ang House Committee. Tingnan nyo, no? Urong-sulong yung mga sagot ni Congressman Chua rito. Ina-admit niya na sila yung complainant bilang pagdating sa dulo. Hindi daw sila. Tapos ngayon, kumpiyansa naman pala sila sa mga isinumpan nilang, yung mga ebidensyang hawak nila. Pero si De Lima, nag-aalangan na pwede daw gamitin ng depensa yung acquittal or pag-dismiss ng ombudsman. So, dito makikita na talagang labo-labo na sila rito na walang kasiguraduhan kung mailulusot nila itong impeachment labang si Vice President Sara Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.